kaibigan, welcome sa ating podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin bilang mga mag-aaral. Ako si Shiba at ngayong araw kasama ko sina Edgen, Trisha at Giovanni upang talakayin ang kahalagahan ng wika at panitikan sa edukasyon. Tama ka dyan, Sheba. Natutuwa akong ibahagi ang pananaw ko tungkol sa kung paano nakakatulong ang wika at panitikan sa paghubog ng ating kaalaman at pagkatao. Ako rin. Mahalaga kasi ang pag-unawa sa mga aspeto ng ating wika at panitikan upang mas mapahalagahan natin ang ating kultura. Ang wika at panitikan ay hindi lamang mga kasangkapan sa komunikasyon, kundi mga salamin ng ating kasaysayan, tradisyon at identidad bilang isang bayan. Sa pamamagitan ng wika, naipapasa natin ang mga kwento, aral at pananaw na bumuo sa ating lipunan. Ang panitikan naman ay nagsisilbing tala na naglalarawan ng ating mga karanasan at pakikibaka. Kapag nauunawaan natin ang mga ito, mas napapalalim ang ating pagtingin sa ating mga pinagmulan at nakaraan at nagiging mas matibay ang ating pagpapahalaga sa ating sariling kultura. Sa ganitong paraan, nagiging mas buo at mas matatag ang ating identidad bilang isang Pilipino. Oo nga, bilang mga kabataan, mahalaga na alamin natin kung bakit importante ang wika at panitikan sa ating pag-aaral. Ang wika ay tumutulong sa atin na makipag-ugnayan, habang ang panitikan ay nagpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa ating kultura at kasaysayan. So sa pamamagitan ng mga ito, mas naiintindihan natin ang ating sarili at ang ating bansa. Kaya dapat natin itong pahalagahan upang maging mas mabuting mamamayan. Unahin natin ang wika. Sa tingin niyo, bakit nga ba mahalaga ang wika sa edukasyon? Para sa akin, ang wika ay parang tulay. Ito ay ginagamit natin para maipahayag ang mga ideya at damdamin. Kung walang wika, mahihirapan tayo makipag-ugnayan at makipagtulungan sa paaralan. Tama ka, Edgen. Ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ay nakatutulong para mas maunawaan ng mga estudyante ang mga aralin. Hindi kasi lahat sa atin ay bihasa sa Ingles, di ba? Oo, Tresha. At saka sa pamamagitan ng wika, natututo tayong makinig, magsalita at magbasa. At ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa lahat ng aspeto ng pagkatuto. Ang wika ang pangunahing instrumento upang maiparating ang mga ideya at impormasyon, kaya't ito ay may malaking papel hindi lamang sa asignaturang Filipino, kundi pati na rin sa mga iba pang asignatura katulad na lamang ng matematika. Sa wika, natututo tayong makinig upang maunawaan ang mga paliwanag, pagsalita upang ipahayag ang mga ideya at magbasa upang matutunan ang mga konsepto ng ating kaalaman. Sa bawat asignatura, ang wika ang nagiging tulay upang mas mapadali ang proseso ng pagkatuto at komunikasyon, kaya't hindi maaring baliwalain ang kahalagahan nito sa edukasyon. Paano naman sa tingin ninyo makakatulong ang pagiging dalubhasa sa sariling wika sa global na kompetisyon? Malaking tulong iyon. Kung matibay ang pundasyon natin sa sariling wika, mas madali tayo makakapag-aral ng ibang wika. Tandaan, ang pagiging mahusay sa sariling wika ay unang hakbang para maging mahusay sa anumang larangan. At hindi natin dapat ikahiya ang paggamit ng wikang Filipino kahit nasa ibang bansa. Sa halip, dapat pa nga natin ipagmalaki ito dahil bahagi ito ng ating pagkakakilanlan. Tama. At ang mga dayuhang nakikipag-ugnayan sa atin ay mas humahanga kapag naiintindihan nila kung gaano kalalim at yaman ang ating sariling wika. Kaya nga, sinasabi nila na ang wika ang kaluluwa ng edukasyon dahil ito ang pangunahing kasangkapan sa pagkatuto. Ang wika ay nagiging daan upang maipahayag ng guro ang kanyang mga aral at ng mga mag-aaral naman ang kanilang mga kaisipan. Kung matibay ang pundasyon ng isang tao sa wika, mas madali niyang maiintindihan at matutunan ang iba pang mga asignatura.
sapagkat ito ay nagiging susi sa komunikasyon at pag-unawa. Sa pamamagitan ng wika, nahuhubog ang kakayahan ng isang individual na mag-isip ng kritikal, magpahayag ng sarili at makipag-ugnayan sa iba. Kaya't malalim na magkatuto at mahusay na paggamit ng wika ay mahalaga sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapayaman ng karanasan sa edukasyon. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang patungkol sa panitikan. So, para sa inyo, bakit nga ba mahalaga ang panitikan, lalong-lalo na sa edukasyon? Para sa akin, Ginoo, ang panitikan ay parang salamin ng ating lipunan. Dito natin nakikita ang mga kwento, tradisyon at kanasan ng ating mga ninuno. Sa paaralan, natuto tayo ng mga kwento na nagbibigay aral at nagpapalawak ng ating pananaw sa buhay. Tama ka, Tricia. Ako naman, nakikita ko ang panitikan bilang inspirasyon. Halimbawa, sa pagbabasa ng tula o maikling kwento, natututo akong gumamit ng imahinasyon at kritikal na pag-iisip. Dagdag ko pa dyan, ang panitikan ay nagtuturo rin ng tamang pag-uugali. Maraming mga kwento sa panitikan ang nagtuturo ng mga aral patungkol sa kabutihan, katatagan at pagmamahal sa bayan. So, halimbawa na rin doon ang mga akda ni Jose Rizal, tulad ng Dolimentang Hire at El Filibusterismo. Hindi ba't itinuro nito sa atin ang halaga ng kalayaan at ang pagmamalasakit sa kapwa? Oo, at hindi lang iyon. Sa panitikan din natin, natutuklasan ang kagandahan ng sining ng pagsulat at ang lalim ng damdaming Pilipino. Idagdag ko rin, ang pagbabasa ng panitikan ay naghuhubog sa ating kakayahang magsuri, naiintindihan natin ang iba't ibang perspektibo at natututo tayong maging mas bukas ang isipan. At sa panitikan din natin, natututunan kung paano gumamit ng wika ng mas malikhain. Ang mga akdang pampanitikan ay nagsisilbing gabay upang mapalawak ang ating kaalaman sa mga estruktura ng wika, pati na rin sa mga malikhaing paraan ng pagpapahayag ng ideya, damdamin at karanasan. So sa pagbabasa ng mga tula, mga kwento at iba pang anyo ng panitikan, natututo tayong mag-isip ng mas malalim at magpahayag ng ating sarili sa mas makulay at makabagbag damdaming paraan. So kaya naman, mahalagang bigyan ng halaga ang pagbabasa ng mga akdang pampanitikan dahil ito ay hindi lamang nagpapayaman sa ating bokabularyo at kakayahan sa wika, kundi nagpapalawak din ng ating imahinasyon at pagpapahalaga sa kultura at sa ating kasaysayan. Ngayon, ano naman sa tingin ninyo ang koneksyon ng wika at panitikan sa edukasyon? Magkatuwang ang wika at panitikan sa pagpapahayag ng damdamin, karanasan at kaisipan ng isang manunulat. Ang panitikan, ito ay isang anyo ng sining na isinusulat gamit ang wika at sa pamamagitan ng wika na ipapahayag ang mga saloobin at karanasan ng tao. Nang walang wika, magiging mahirap para sa isang manunulat na mailahad ang kanyang mensahe at mga ideya. Sa wika na ipapakita ng manunulat ang kanyang emosyon at pananaw sa mga mambabasa. Kaya't nagsisilbing tulay ito upang maunawaan ang mga kaisipan at karanasan ng iba. Ang mga akdang pampanitikan ay hindi lamang nagsisilbing salamin ng buhay ng manunulat, kundi pati na rin ng kalagayan ng lipunan at kultura. Sa bawat akda, nagiging daan ang wika upang magtaglay ng mas malalim na kahulugan at malikhaing pagpapahayag na nagbibigay ng mas mataas na pag-unawa sa mga mambabasa. Kaya't sa kabuuan, ang wika at panitikan ay magkaakibat at nagsisilbing kasangkapan sa paglikha ng mga akdang pagpapahayag ng ating mga damdamin at karanasan bilang tao. So, bilang karagdagan na rin sa iyong sinabi, ang pag-aaral natin ng panitikan, nakahasa rin ang ating kaalaman sa wika. Mas nagiging malawak ang ating bokabularyo at mas natututo tayong gumamit ng wika ng maayos.
Kaya naman, kung gusto nating umunlad bilang mga mag-aaral, dapat bigyan nating halaga ang parehong wika at panitikan. So, ang mga ito ay susi para mas maintindihan natin ang ating sarili, ang ating kapwa, at ang buong mundo. Napakaganda ng mga pananaw ninyo, talagang malaki ang papel ng wika at panitikan sa edukasyon at sa paghubog ng ating pagkatao. At diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa kahalagahan ng wika at panitikan sa edukasyon. Huwag natin kalimutang pahalagahan ang sariling wika at panitikan. Tama! Magkikita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Paalam at maraming salamat sa pakikinig dito sa Tambayan ng Filipino!